Kasi na tao, hindi naman kami galing sa mayaman na pamilya. Masasabi ko talaga, masipag kasi ako eh. Madiskarte ako. Madiskarte lang talaga, hindi ako nahihiya. Basta alam kong mapagkitaan na hindi illegal, papasukan ko talaga yan. Ganon ako. Wala namang specific kung anong pasukin nyo na negosyo. Iisa lang talaga. Huwag kayong pumasok sa negosyo na hindi nyo alam. Na-survive ko na yung 1 years and 2 years. Ba't ko pa bibitawan? Andito na ako eh. Ayaw, hindi ko rin kaya iwan yung mga tao ko na naumpisahan ko na. Yun ang pinakamahirap kasi hindi ko alam hanggang kailan. Kung maging empleyado ka lang, needs and wants lang, kumbaga ang pwede mo marating. Which is kung magnegosyo ka, in the near future magawa mo yung mga imposible. Especially like financial freedom. Ganun. Hello everyone, I'm Marga from Kabayan Tayo Blueprint. Today we have a very inspiring guest who started as an OFW and now is a proud owner of an auto repair services business here in Dubai. Sir Jufel Malalay. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am Marga. So, sir- Thank you for welcoming me here. And, Thank you din po. My name is Jufel Malalay from Pinas Auto Repair Services. Salamat po. Thank you for your time, Sir Jufel. Welcome. Pwede po nating i-share sa audience. Tagasan po kayo sa Pilipinas? I'm from Cebu City po, ma'am, sa Pilipinas. Tapos pwede niyo po ba ikwento sa amin yung childhood niyo from... Simula pagkabata talaga, pinanganak na talaga ako sa Cebu City, sa Uptown, sa Rodriguez Street, Cebu. Hanggang lumaki na. Diyan, taga Cebu na talaga ako. Pati yung mga ninono namin. Tapos may family po ba kayo? Kayo po, ilan po kayo magkakapatid? Actually, we are Parents? 5. Andito, 3 kami. Yung 2 nasa Pinas, pati yung papa ko. Niwalay na sila si mama, si papa, simula pagkabata ko. Then, hanggang nagtuloy-tuloy na lang kasi naging breadwinner din ako sa family. So, I end up to go for an OFW dahil sa siguro ako lang ang breadwinner. So, until dito na rin ako nagtrabaho na hanggang nagpatuloy. Opo. So since nabanggit niyo po yung OFW, ano po ang nag-motivate sa'yo na umalis ng Pilipinas at maging OFW? Paano po nag-start ang OFW journey niyo? Well, nung dati kasi, sa kabataan pa, wala pa siyang focus sa more on sa trabaho. Then, simula na encourage din ako dahil yung mga kababata ko din, unti-unti na rin silang nag-OFW. Then, since ako yung breadwinner, di na rin magkasya sa financial namin dahil sinusuportahan ko yung ibang kapatid ko, napilitan akong mag-OFW din. Then, may kaibigan akong nasa Dubai na isa din sa naging daan ko na mapunta ako dito. Yung mga ilang taon po kayo? That time, nung napunta ako dito, 26 years old ako eh. If I'm not mistaken, mga 26 years old ako. Ano po unang trabaho niyo na nag-OFW kayo? Dumating ako dito, direct hire po ako ng Emirates Flight Catering sa airport. So from Pinas pa lang, nag-apply ka na tapos Oo, direct ka na? direct kami galing Pinas. So, na-hired kami galing doon papuntang Dubai. So, yun yung unang company ko talaga na napasukan sa Dubai. Kamusta po ang adjustment? Mahirap kasi yung una, sanay ka na malapit ka sa mga kapatid mo, sa pamilya mo. Iba ang iba ang lungkot talaga pag malayo. Actually, na-homesick nga talaga ako. 1 month din akong nagtiis. To be honest, maiyak ka talaga, napaiyak ako that Kasi time. ikaw lang mag-isa noon, wala. Oo, kasi nasana, kasi ako happy go lucky na lumaki ba. May mga barkada, mga pinsan. Then, napilitang pumunta talaga dito. Well, unti-unti lang din, naka-adjust naman. Pagdating niyo dito, nandito yung kaibigan niyo or Isa sa tumulong sa akin na makapunta dito, sa Emirates Catering din siya nagtrabaho. Kapitbahay ko, kababata ko. So, siya din yung naging malaking part din sa akin na yung pag-umpisa doon sa buhay ko na magkaroon ng improve sa career.
Ano pong pinaka-struggles nyo nung nag-start kayo? Pinaka-struggle na mag-start is yung in-expect mo na akala mo mag-boom ka na pagdating dito. Yun pala, medyo malala pa pala kaysa Paano Pinas malala? kasi kunti lang ang sinasahod. So, nung dumating ako, hindi pa rin siya kasya. So, doon ko na-realize pala na pagka OFW din, meron din siyang parang step by step na proseso na magkakaroon ka may experience bago mo makuha yung, kumbaga, magandang trabaho. Nag-start kayo ng catering. Mm-mm. Tapos ano pong next job nyo? Paano kayo napunta sa automotive? Oh, kasi ganito kasi yung nangyari nung naging catering ako, 2 years and 9 months ako sa catering. After 2 years, umuwi muna akong Pinas, nagbakasyon. Okay. Pagbalik ko, sinubukan ko munang bumalik. In 9 months, nag-try ako mag-apply sa iba. So, by that time, for 9 months, kung hindi ako makapasok ng ibang trabaho, uwi na lang ako ng Pinas mag-for good. Natanggap ako sa hotel. So, nag-waiter na naman ako. After doon sa gawaan ng pagkain ng eroplano sa catering. So, nag-waiter ako. That time kasi, bali 6 months kong pagka-waiter, naging employee of the month ako, naging hero of the month. So, that time, may batang nalunod. Ako yung tumulong. So, absorb ako ng parents. Kinuha ako nung tito nung nalunod na bata para maging personal assistant niya. Doon nagumpisa, naging PA ako ng isang lawyer. So hanggang natuto ako ng panggobyerno, kasi lagi ako sa Dubai Court nung nagtrabaho na ako as PA. After naman nun, kasi pang bachelor na trabaho talaga ba, yung laging nagta-travel, nagkaroon na rin ako ng girlfriend which is si Mrs. So gusto ding medyo ma-focus ako sa family namin. So lumipat akong trabaho, nakuha ako naging direktor ako ng isang kumpanya. So nagbuo ako dito sa Dubai ng 3 company which is trading, engineering, at garage. Doon ko na-choose yung garage nung nagsarili na akong magkumpanya. Okay. So, paano nyo nakilala tong... Itong bago ako nagsarili ng kumpanya. Yes, itong... Sabi mo, naging director ka, no? Actually, may nakilala ako isang negosyante sa Pilipinas, taga Cebu din. Okay. Dito mo siya nakilala? Dito ko siya nakilala. Okay. Isang multi-billionaire na negosyante. Pinatrain niya ako. Talaga. Kaya lagi akong nauwi ng Manila, nagtitraining paano maging director, ganun. Hanggang na-collaborate ko na lang yung experience ko sa panggobyerno nung nag-PA ako. Na-train ako for 6 months hanggang natuto ako paano magdala ng kumpanya. Sa Pinas pa lang ba, meron ka na bang passion sa cars, automotive, or natutunan mo siya dito habang nagkatrabaho ka bilang OFW? Actually, ma'am, yung papa ko kasi mekaniko. Siya yung mekaniko. Mahilig lang ako sa sasakyan. Siguro sa looks ng sasakyan. May mga na talaga ako kasi sa TV. Mahilig ako sa laruan eh. Pero not deeply talaga in mechanical side. Nung napunta na kasi akong mag-abroad, in short, nakuha ko na lang yung true experience ba dahil nagkaroon ako ng sa ibang mga trabaho. Tapos, kailan mo na feel na gusto mo na ng sarili mo? And this was how long ago pala? Kasi, nira namin yung business, ma'am, for 3 years. Sad to say, dumating yung pandemic. So, nung dumating yung pandemic, kung kailan kami nag-seeding that time, medyo nahirapan yung Manila base na mag-infuse na talaga kasi bubuhayin yung 3 kumpanya eh. So, ang mother team talaga nasa Pilipinas eh. So, ngayon, napilitan silang balik muna doon sa Manila, yung iba. Yeah. So, i-close muna. Nawalan ako ng trabaho during pandemic din, mga almost 1 year and a half din. After nun, nag-try kong mag-apply ulit. Pero, maano na ang mga offer eh. Parang, maintindihan ko rin kasi nag-recover ang mga company eh. Yes, true. Grabe. So, that time, more on survival lang muna. Oo.
Okay. Si Mrs. kasi may trabaho naman siya that time. Is unti-unti nang binalik yung mga hours nila kasi dati nung pandemic, half lang yung trabaho din nila. So more on survival lang talaga kami. Nag-isip kasi ako na anong next na gawin kasi wala na akong trabaho eh. So, blessing in disguise din, may kaibigan kasi ako dito sa Dubai na mechanical engineer din siya sa isang company. Pero fashion din yung nag-aayos ng sasakyan. Actually, doon ako nagpapayos din sa kanya, change oil sa kanya dati. May sarili kang business or? Ano siya, sa bahay lang, sa gilid, magpa-change oil lang. Kasi may alam hobby siya lang eh. niya. Ako wala pang masyadong alam. So sabi niya, bro, since may alam ka naman sa garage, sa dating ano mo, why not di mo tulungan? Kasi plano niya magbukas ng garage. So ngayon, tinulungan ko siyang i-formulate yung garage niya. So, ginawan ko siya ng business plan. Kumbaga, bago ako nagkaroon ng negosyo, parang naging training ground ko na rin. Nauna yung business niya. So, natayo ko yung negosyo niya for a year, almost 1 year. Bago ako, kasi ang usapan talaga doon, ang gusto talaga niya, mag-partner kami. Then, ang ano ko lang naman talaga is gusto ko sana magnegosyo sa sarili na lang para kung may failed ano man, hindi man mag-success, at least walang walang problema sa iba. So, ngayon, nabuo ko yung ano naman, luckily, thank God, nag-operate pa rin sila ngayon, kinontinue nila yung operation, tsaka ko nabuo yung sa akin. So, medyo na-practice ko pa bago ko binuo yung sarili kong negosyo. So, paano mo na ngayon sinimulan yung sa'yo? So, kailan mo naisip na, ako ito na, time ko nang mag-shine? So, yun nga, after nun na nabuo ko na yung garage niya, so, ang kagandahan kasi nun, aside doon na naging training ground ko siya, nakikita ko doon kung anong magiging weakness ko, anong nagiging strength ko sa pag-ooperate. Kasi sa negosyo naman talaga rest naman talaga. In actual, doon mo na kasi makikita kung anong mga lapses mo eh. Anong kulang, siguro in financial manage, sa operational manage, ganon. So, nung time na yun, nung binuo ko na yung business plan, kung ano yung kulang lapses ko doon, at least na-correct ko doon sa sarili kong business plan. Kumbaga, na-enhance na ba? Na-enhance na. So, na-develop pa konti. So, ngayon, yung binuo ko naman yung company ko, na napag-usapan namin mag-asawa, then through our family, help of our family also, nag-joint venture kami. Yung mga kapatid nila ni Mrs. Kami, sarili namin, mag-asawa. Kaya financially, nabuo namin yung negosyo. Siyempre, auto repair service, sabi mo. Paano nyo napili tong specific na? Specific, okay. Actually, pinili ko siya yung automotive kasi sa nabanggit ko kanina, yung sa dating boss ko na garage, sa automotive din kami naka-focus. More on sa makina, sa gear, sa transmission, yon. So, doon ako nahasa. So, kaya nung nag-open din ako, pinili ko na din siya na kasi sa tatlo, yun lang ang kaya din na mabudgeta na kung magsarili man akong negosyo is ang auto garage. So, sa auto garage, ang pinili ko rin na linya, which is automotive. Kasi sa mga background ko, automotive din ang kami expert. So, ano po ulit yung mga services na ino-offer nyo? Mga services, meron tayo mechanical, which is like kung sabihin natin mechanical, engine, under chassis, sa mga brakes, mga shock absorbers, mga ganun. Transmission, which is gear. Parehas lang yan, transmission, gear, mga ganun. AC, aircon, air conditioning. Yan. Then, meron tayong detailing. Detailing, interior, exterior. So, polishing, yan. Meron tayong painting. Yan. Pag may mga mga aksidente, mga scratches, kaya natin ayusin. Dent and paint. Yan, kaya natin. So, nung nagsimula kayo, anong struggles nyo nung pag-open nyo ng business? Nung nag-open kami, number 1 talaga niyan, ang pinaka-struggle is how to catch the client, customers. Kasi
ang sa ano talaga industry ng automotive is targeting customers. Kasi kung auto garage lang, kadami kaya sa Dubai. Ang dami, kaliwat kanan Ano yung naman kompetensya yung mo. difference ng automotive sa auto garage? Ang automotive is a term lang ng automotive is like maintaining the car. Okay. Auto garage is yun yung area, yun yung industry ng type ng garahe. Yung automotive kasi pag parang expertise nyo, automotive. Kasi may iba kasi like tire shop. Kung tire shop kasi, maibig sabihin, sa mga gulong sila. Okay, may specific. Auto care, cleaning sila ng sasakyan, marang ganun. Okay. So, maraming branches din. Maraming branches din. Okay. Struggles. Mm. So, nabanggit mo kanina, paghahanap ng customers. Mm. So, yun po, isa sa mga struggles, tas i-enumerate yung iba pang struggles starting. Number one, ang pinaka-struggles ko talaga nung nag-umpisa is nung nagpakilala sa garage. Kasi, nagre-rely lang kasi ako na makilala through friends sa mga naging kakilala ko simulang nag-umpisa ako sa Dubai. Nag-base lang ako sa mga kilala, friends lang common friends. So nahirapan talaga akong mag-operate dahil from nag-umpisa ako sa customer number 1, kinabukasan magiging number 3 na ang customer ko. Kinabukasan naman 5 na ang customer ko. The next week naman, meron akong 20 customers. Hanggang next month, meron ng 100 customers. Hanggang ngayon, hanggang dumami na. Hanggang sinubukan ko ng pumasok ng social media. Yan. Then, number 2 na naging trials din namin is kompetensya natin sa market. Dahil hindi lang naman ako ang may garahe. Meron ding mga ibang mga garahe, ibang lahi. Meron ding ibang mga kabayan na So, ang ginawa lang talaga namin is quality ng service. And then, sinikap namin na accurate yung kalabasan ng inspection namin. Na hindi tayo nanluloko ng customer. And lastly, yung figures, pag naniningil tayo, yung accurate lang sa market within the standard price with the market lang, hindi yung sobra-sobra. Then ang kagandahan lang kasi kabayan price kami, then we are approachable when it comes sa mga customer na may time kasi na walang-wala ang customer Ako kasi naiintindihan ko kasi ang customer pag walang-wala, kaya kino-consider ko minsan kung magkano lang meron dyan, sige, bayad nyo muna, balikan nyo na lang ako. Pero meron din struggles din na nahirapan din akong maningil na din. Kaya minsan binabalanse lang din. Kasi pangit naman din kung maging mahirap ka ring lapitan Paano nyo minamanage yun kapag hirap kang maningil or pag... Yun ang Financial. isa pa din sa pinakamahirap ang maningil kasi dalawa ang mapupuntahan mo dyan Pag maningil ka, ikaw yung pangit. Pag hindi ka rin maningil, ikaw ang malulog mo. Yes. So, ang ni-make sure ko talaga niyan is ang commitment ko sa customer from simula kong nakilala sila na never burn bridges lang talaga. Ayaw kong masira yung pagiging kung kailan kami nagkakilala, kailan ko sila naging customer. Hanggat sa kaya ng patience na mapaintindi ko na kailangan ko din, sana maintindihan, kahit makunti-unti, mabayaran. Mahirap talaga, pero hindi mo rin silang pwedeng kalabanin. Kasi sa industriya ng automotive, kaliit lang ng mundo. Sa isang tao, isang salita ka lang. Thousands na mapagsabihan yan. Sira ka na. Kaya minsan manahimik ka na lang din. Anuin mo pa rin, in other way na lang, na kung maningil ka man. Pero well, lahat naman na manage naman. Yung iba naman, naintindihan, may mga reason naman sila So, ano ang biggest challenges nyo being an employee and being a business owner? So, ano ang pinakamalaking adjustment na ginawa nyo bilang business owner na kayo ngayon? Di ba kasi pag employee ka, meron kang working hours. So, Kung advantage ang pag-usapan sa business owner kasi, may mga bagay ka kasing magawa na which is hindi mo nagawa maging empleyado ka. Kasi kung empleyado ka, yung salary mo kasi for needs and wants lang Pag nagnegosyo ka kasi, dreams
And ang disadvantage lang minsan, ante ka, parang karga mo na ang mundo. Problema ng mga empleyado mo, maging problema mo na rin. And then, siyempre, nakakatakot kasi kunting mga delays lang, payments, permits, you will face consequences to the government eh. Wherein kung maging empleyado ka lang kasi, isa lang isipin mo, sahod lang eh. Either na absent ka or sa sahod ka na, yun lang. Yun lang ang ano mo eh. But, you never grow. Yun, yes. So may pros and cons. Pinag-grow mo lang yung kumpanya ng pinagtrabahuan mo. Yun ang kaibahan. So how do you maintain high standard of service in your customers? So, meron ba, paano nyo na-maintain, di ba sabi nyo kanina quality? Paano nyo na-maintain na dapat may quality? Tapos meron ba kayong parang strategy na para ma-maintain yung relationship nyo ng client, ganon, parang retention? So, paano nyo na-ensure yung standard na yun? Ako naman, ma'am, sa operation ko sa garage, since from the start talaga, based on my experience sa mga dati pang garage na dinala ko, lagi ko talagang pinaumpisahan sa mga tao ko from A to Z, doing the check-ups. Meron kaming service sheet. Kasi may mga garage, ma'am, through eyes to eyes, mouth to mouth lang, mag-uusap. Casual lang. Ito lang kasi ang sira, ganun-ganon. Kami talaga, meron kaming service sheet, vehicle inspection sheet. Chine-check namin yung sasakyan according sa complaint ng customer. So, ilalagay namin yan dyan. After, sinasubmit namin doon sa office sa taas para magawa ng quotation. Ibabalik namin sa customer ngayon yung quotation. Once approved, i-order na namin yung parts, ma-schedule na yung customer, pagtrabahuin na namin yung gawa. So, kumbaga, may standard procedure tayo na sinusunod. Aside from that, according sa mga review din namin sa customer, sa mga online platform namin like Facebook, Instagram, sa Google, may nagsasabi talaga na yung cleanliness. Alam mo naman mga Pilipino, kasi sa ibang garage talaga, typical na garage madumi. Pagpasok mo talaga sa garage namin, hindi naman ganun kalakihan yung garage, maipag-ano din talaga namin, we are proudly to present na para din siyang casa. Maliit lang siya na version. Malinis, naka-organize lahat. Kasi ayoko nang madumi. So, yun ang inano namin. Then, aside from that, kung sinong customer nandyan, kung oras ng kainan namin, sama pa yung mga customer. Libre kain. Saan ka ng garas na gano'n? Gusto ko yun. Di ba? Kailan ulit? Sige, magpahayos na para mag-order ng lechon. Kailan kayo may pakain? Oo. Kasi kumbaga, in-involve ko siya sa style nating mga Pilipino, yung hospitality. Hospitality, yeah. Yeah, kasi siyempre galing ako hospitality. So parang ni-merge ko siya yung dating ng pagka through services and hospitality. So parang yun na rin yung edge nyo sa... Kulang na lang mag-barbershop ko sa taas. Malay natin, di ba? Di ba? So, how do you stay updated with the latest trends and technology with the auto repair industry? Kasi 'di ba ngayon, yung technology natin mas nag-a-advance ganun. Like what you said, social media. How do you keep yourself updated sa mga ganong trend ng automotive industry? Ngayon naman, ma'am, obvious naman talaga ngayon more on social media platform na. So, actually ngayon, 2 years pa lang yung kumpanya ko, 2 years pa lang namin, 2 years and 2 months. So, sa 1 year kasi namin, hindi pa ako nakafocus dun sa marketing. Ika nga, more on mouth to mouth pa lang ako, yung pa lang sa mga kaibigan, sinasabi-sabi sa mga kaibigan, then, siyempre ang mga tao ko kasi nung nag-umpisa, come and go yung iba. It takes time for me para ma-completely mabuo talaga yung sino yung totoong tao ko. May mga pasaway, may mga nag-abscond, iba-ibang klaseng problema. So, hindi pa basta-basta ganun kadali. So, hanggang nabuo na siya for 2 years, nagkaroon na ako mga stable na tao talaga at mga expert na mga mekaniko, hanggang ngayon nakapag-ano na talaga social media. So, unti-unti ko nung pinasok yung Facebook, yung Instagram, may sarili kaming Instagram account, Facebook account. Ako na lang din nagpo-post. Pinatag ko yung mga influencer na tao at may maraming followers.
Yun ang ginawa kong strategy para unti-unting mag-wide yung ano ko. Effective Oh, naman. naging effective naman. Okay. Then, nagmimigay ako ng mga business cards. Actually, bawal dito eh. So, ang ginawa ko naman, hindi ako naglagay lang doon sa mga sasakyan kasi bawal yun. Ang ginagawa ko naman, pag during hindi kami busy, kami mga tao ko, ako mismo, pupunta kami ng mga lugar. Makita namin pasakay yung may-ari sa sasakyan, sir, binibigay namin. Okay. Kasi maganda hand to hands yung pagbigay. Meron ba kayong specific target market? Focused ba kayo sa Filipinos normally or kahit sino naman? Ako din ma'am, dahil yun nga, may mga connections din ako. Most of sa mga Dubai Police from Barsha branch, naging soki ko na rin. Kasi may kaibigan ako dyan. Sa dating work ko, dahil PE ako eh. So, isa din niya tinulungan ako sa market tong sa mga locals. When it comes naman sa Pilipino, dahil ako din, naglalaro kasi ako ng basketball sa kahit saan dito sa Dubai. So, marami na rin ako naging kaibigan. So, yun naman sa Filipino market ko. When it comes naman company, true friends lang din, nire-refer. Then, din ako, house to house din sa mga office. Nag-offer din ako. Ngayon, may mga kumpanya din tayong hinawakan. Paano hinahawakan ako? Like, kami nagsiservice sa mga, company car. Okay, that's nice. So, hindi ka pa naman overwhelmed sa customers? Sakto pa o... Yun nga ang dahil medyo ngayon, may time na talaga hindi na magkasya. In God's will, sana kung pagkait man ng Panginoon, baka by next year, lilipat na ako ng pisto. Pero Para Alcos pa din? Or Alcos pa rin, pero sana mapalaki namin yung space. sama mo na kami? Next customer. Yan, oo. Yeah, for sure, ma'am. You're welcome. Yes, Doon always. God willing. What does the Filipino community play in your business? Anong role ng Filipino community? Tapos ano po ang support na nabibigay ng OFWs, fellow Filipinos sa business nyo? Kagandahan sa mga Pilipino, yung iba naman talaga nakipagtulungan sa atin eh. Dahil kapwa Pilipino. Then, syempre, nire-refer nila tayo through friends din. Doon naman nag-uumpisa ang lahat sa kaibigan eh. Naman talaga, hindi mo naman sila masasabi natin talaga pinaka-focus on market when it comes business. Kasi, alam mo naman pag Pilipino eh. Kahit tayo naman, normal naman yan, makahanap ng maka-discount tayo. Yes. Unlike sa ibang lahi talaga, they don't care about the price eh. Gusto ko perfect, maganda yung quality. Doon talaga tayo medyo talaga focus. Sa Pilipino, nagpo-focus tayo pero yung mga yan kasi, ang price lang talaga ang laging binabantayan eh. Pangalawa, quality. Pero hindi mo rin maasahan din lahat. Practically speaking lang naman, may mga Pilipino talaga na minsan di mo ma-please ang lahat eh. Pero in general naman, at least may mga kabayan tayong nakipagtulungan. Sila naman din naging daan din para aabot tayo sa mga ibang lahi din. Malaking bagay din kahit papan. So, naging din, parang give and take Filipino. Give and take. Kayo nagpo-provide ng service sa Filipinos and sa Filipino industry, word of mouth din. Parang nagiging marketing din sila. Kami, nagsusupport naman tayo sa mga event ng Pilipino. Kami, nagsusupport kami. Like basketball, nagsupport kami, badminton, volleyball. Parang tulong din sa community ng Pilipino kasi sila din Sponsor po kayo ng events? Din kami, sponsor. Hindi naman ganun parang tinatry din namin ma-involve sa community. Normal yan sa exposure, pero at least, kahit papano, maliit pa naman yung negosyo, nakapag-abot din kahit papano, kahit konti. That's nice. At least you're giving back then to the Filipino community. So, yun to, advice na tayo. So, what skill or lessons from your time as an OFW help you the most when running your own business? Pinakaano ko talaga is pro-employee. Kasi nung naging empleyado kasi ako, may naranasan kasi ako yung, kumbaga, parang nabully. Parang Nabully po kayo? Parang bully ang dating. Yes. Kasi nagkataon kasi that time na sa department namin ako lang yung Pilipino. So ibang lahi. Parang sabihin na lang natin may parang favoritism, parang ganun. So ni-make sure ko siya na pag ako ang naging amo, ako yung pata sa lahat. Hindi ako one-sided na tao. Then
gusto ko ipa-feel sa mga tao ko na I take care of them. Kung hanggat sa kaya ko, anong mga pangailangan nila, musuportahan ko. Kung may financial man, kung kaya man, emotional or advices or whatever man. So, yun ang inano ko, make sure ko talaga. That's nice. Anong advice ang mabibigay mo sa OFWs na may passion for cars or the automotive industry that also want to start the same business, similar business? Here man, dito man o sa Pilipinas? In general na In lang, general. sa lahat na lang ng sa mga siguro, ang my advice ko sa mga first timer na gustong mag-business, wala namang specific kung anong pasukin nyo na negosyo. Iisa lang talaga. Huwag kayong pumasok sa negosyo na hindi nyo alam. Panigurado yan, hindi mag-success. I-make sure nyo yung pag pumasok kayo, yung alam nyo. Kasi bakit? Siyempre, alam nyo paano patakbuhin. Alam nyo rin paano i-save yung kumpanya pag naghihingalo na yung kumpanya. Naghihirap yung kumpanya. Kasi pag hindi nyo alam, sa umpisa pa lang, hindi nyo nga alam umpisahan, paano nyo pasukin. Kaya, parang suntok sa buwan ba? Kaya, huwag nyo pasukin pag hindi nyo alam. Then, I encourage everyone talaga negosyo. Siguro, parang minsan naisip ko kung bakit tayo mga Pilipino, ang mga nang ninuno kasi natin, mag-aral para may magandang trabaho. Dapat pala, magnegosyo, matuto ka magnegosyo, dapat mayaman tayong lahat. True. Ang pinano kasi natin sa atin, mag-aral ka para may magandang trabaho ka, which is ang end up doon, nag-aral ka, maganda yung trabaho mo, pinaganda mo yung kumpanya ng pinagtrabahoan mo, Yeah. na ikinalaki ng kumpanya nila. Which is dapat, sana, nag-aral ka paano maging entrepreneur or paano magiging negosyante. What are some of the toughest decisions you had to make as a business owner? And how did you handle? So, business owner na kayo. Sa 2 years na to, ano ang pinakamahirap na naging decision nyo na ginawa these past 2 years being a business owner? Ang talaga mahirap na decision ko sa ganitong panahon niya, kailangan ko siyang itaguyod yung kumpanya. Whatever happens. Kasi na-survive ko na yung 1 years and 2 years. Ba't ko pa bibitawan? Andito na ako eh. Hindi ko rin kaya iwan yung mga tao ko na naumpisahan ko na. Yun ang pinakamahirap kasi di ko alam hanggang kailan. Pero may tiwala ko na gaganda din to. Pero may time ba na naisip mo mag-give up na lang, ganon? Oo, marami Ano? Sa umpisa pa lang, may mga times talaga na kulang na lang, susuko na kami kasi isipin si Mrs. nagsabi na di ka pa ba talaga nadadala? Ang dami na nangyari. Wala pa bang sign talaga yan? Kasi, number 1, ka-opening ko pa lang, 6 months pa lang, ang isa ko ng tao, nag-abscon. So, wala na akong head mechanic. So, nagpapasahod ako ng 4 months na walang kita. Kasi di mo naman pwedeng di sasahuran kasi kontrata yun eh. After nun, kasi yung papa ko pinabisita ko dito eh. Yung papa ko pinabisita ko dito. Nadisgrasya pa doon sa garahe ko. Natamaan yung tuhod doon sa sasakyan. Nag-tour lang dito. So gumastos naman ako ng ganun. After nun, may isa akong nakuhang isang empleyado na sana kapalit ng isa. Bigla na namang umalis. Nakakuha ako ng taong okay na, yung ando na yung loyalty, na kompleto na sila. Medyo na okay na yun siya. Pero financially, pagdaanan din namin. Yung, alam mo yung mag-umpisa kang, wala, kasya kaya itong pangpasahod nitong tas may renta pa pala. Yung stage na ganun, ang hirap. Yung walang pampasahod, walang pangbayad pala ng bills, hanggang dumating na sa point na magka-break even ka na lang. Di ka na step by step kasi hindi ka na matakot na walang pampasahod. Malampasan mo na. Ang next na naman itong renewals kasi ang renewals yearly. Yun na naman. Hanggang Sunod-sunod na pagsubok. Sunod-sunod na pagsubok. Kaya hanggang na okay din after 2 years, makalagitnaan na. Kasi ang business talaga, 4 years naman yan in the making So, yan nga ang target ko talaga.
sana naman bago mag 4 years, makarecover na at stable na. Alam mo yung matulog, alam mo nang kaya na i-feed lahat ng operation from bills, salaries, rentals, lahat. Pero kayo, meron naman kayong income for yourself and your family sa business na Kung even sa if... pag-usapan natin, ma'am, kita, wala pa talaga yan. To be honest. Kasi ang ROI talaga ng automotive investment is 4 years. Swerte na yan yung 3 years. Oo. Kumbaga, nasa stage pa tayo ngayon on survival. Pero in short, nakasurvive siya. Survive naman siya. That's nice. On-growing ha? Opo. Non-growing naman. So, ano pong every time na meron kayong, kunwari, speed bump, paano nyo sinisimulang solusyonan? Kunwari, may nag-absconding. So, ang unang parang step nyo ba is team or family or paano nyo siya minamanage as a business owner? Ako naman, pag may mga ganong case kasi, during operation, hindi ko siya sinasabayan. Okay. So, continuous pa rin ako nag-ooperate. So, after nun, magpa-emergency meeting ako nun sa team, kasama si na Mrs., yung family. Okay. Ganito. So, mag-brainstorm na kami lahat. So, as a team kayo as a naghanap team. ng solusyon? Para mag-share kami kung anong dapat gawin. Nice. So, kasi mas maganda kasi pag marami ang mag-isip eh. So, after nun, babalik na ako sa opisina kinabukasan, mag-general meeting na ako sa mga tao. Guys, ito yung magiging adjustment natin. Yan yun na, ganun. Hindi ko kasi ipakita sa kanila na meron akong problemang kinakarap. Kasi, kumbaga, ikaw yung driver eh. Kung ipaano mo yung mga konduktor mo, hihina din sila eh. Makita mo yung down din sila eh. Dapat boost ka lagi. Yung energy mo, ibigay mo rin sa kanila para maging ano pa rin sila. Kahit alam nilang medyo pero parang walang nangyari ah. So, dapat makulay pa rin yung garahe kahit may kinakarap. Paano nabago itong auto repair business yung buhay nyo as an OFW? Siyempre, nakatulong din sa amin magpamilya. Kahit papano, through financial, may konti naman nakatulong din. Siguro, pinakamalaking bagay siya para sa akin is yung nagiging matured ka when it comes decision making. Paano mo pangalagaan yung pagiging, masustain mo yung magandang relasyon. Yun, magandang relasyon sa customer. Dapat wala kang kalaban kasi magiging matured ka eh. Dapat sa lahat you are decent eh. Decente ka. Kung maaari, magbigay kang advice. Ikaw yung kumbaga, kulang na lang maging senador ka sa lahat. Yeah. Dapat ganon kasi you're in the business eh. Pag businessman ka kasi yung image mo talaga maintain mo. Kasi nasa industriya ka na kumbaga, out of 10 na tao, nasa gitna ka na eh. Nakatingin sa'yo lahat eh. Kaya, ingat na lang. Especially sa pangalan mo. Lalo na matagal na tayo dito. True. Ano pong long-term goals nyo for your auto repair industry aside sa pag-expand, hopefully, before? Yung goals? Long-term goals for the auto. Actually, ang dream ko talaga is lumaki yung negosyo. Yung garage ko lumaki. Na pagkaroon akong isang family auto garage ba, dumami yung empleyado ko, magkakaroon ako ng Christmas party na kasama sila lahat, mamigay ako ng gift sa kanila, yung makita ko yung ngiti nila na, yung alam mo yung ganon, hindi man ganon kamalaking successful ka na businessman, malay mo sa mga tao mo, may isa niya na magiging negosyante, ikaw yung magiging isang employee nila na, nakuha ko to doon kay boss kasi yung itong ginawa ko, doon ko rin sa mentor ko nakuha. Kaya nga, sana lumaki ito. Mabigyan pa yung ibang mga nag-needs ng trabaho. Pangalawa, siyempre, yung pamilya. Okay din yung natin, estado sa buhay. Gusto nyo po bang mag-expand? Dito lang po ba kayo sa Dubai? Around UAE or Philippines? Kung may pagkakataon talaga, sana lumaki mo na dito, magkaroon ng other branches in other Emirates, and then bala ko talaga magkaroon sa Pilipinas. Pero I know for sure, hindi naman posible pero it takes time. Yeah. Kasi wala na akong market, matagal na wala sa Pinas eh. What is your
advice to your younger self? If you were to look back, kung first time mo nag-arrive in Dubai as an OFW, anong i-advise mo sa sarili mo? Knowing who you are today. Na-advise ko lang, dapat pala nung bata-bata pa ako, nung dumating ako dito, dapat inagahan ko. Dapat milyonaryo na ako. We'll get there. Darating tayo. Kasi 26 na ako dumating ako kasi na tao, hindi naman kami galing sa mayaman na pamilya. Masasabi ko talaga, masipag kasi ako madiskarte ako. Madiskarte lang talaga, hindi ako nahihiya. Basta alam kong mapagkitaan na hindi illegal, papasukan ko talaga yan. Ganon ako. Then, yun nga, minsan napaisip ko na late na lang talaga ako nagkaroon ng lakas loob ba. Pero parang, na lang din yun, naging blessing in disguise na lang din yung paano ako nag-umpisa dito hanggang nakilala ko yung pinaka-first boss ko hanggang yung second boss. Doon na nag-in-place ang lahat. Kaya doon pala. Kasi magiging ganito ang sitwasyon ko ngayon. Sana, may grow pa na darating. Yes. Para marami pa tayong matulungan at magawa. Tiwala lang. Oo. So yun nga, finally ulit. Finally na. So, ano ang message mo sa other OFWs who dream of becoming an entrepreneur? But are still hesitant to take the risk? Ang ma-advise ko lang sa mga kababayan, yun nga, yung nabanggit ko na kanina. Number 1, huwag kayong pumasok sa negosyong di nyo alam. Try to think many times bago nyo subukan yung pagninegosyo para din siyang mag-aasawa kayo. No turning back na. At alam nyo na, hindi naman tayo ganon mga Pilipino ganong maraming pera. I-make sure nyo na yung paglalaanan nyo ng pera nasa tamang desisyon. Ang pagnegosyo madaling gawin, lalo na pag may tayo puhunan. Do the proper business planning. May mga nagnegosyo talaga dito na diretso-diretso lang walang business plan. Ang business plan yun ang mag-guide nyo para sa pagkasya ng budget nyo na hindi kayo magkakulang-kulang. Ma-advise ko din, pagpasok nyo ng negosyo, normal yan. May mga kompetensya. May mga maninira sa atin. Part ng negosyo yan. May mga pagsubok. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi lahat naman yan may solusyon. Yan lang. Thank you. Thank you, Sir Jufel. Maraming salamat Thank sa you po. inspiring story nyo. Thank you. Pinakita nyo sa amin na true work and determination talaga is a success to becoming an Salamat din entrepreneur po. in Dubai. Thank you Pero po. yeah, thank you so much po for your time. Inimbitahan ko pala yung mga kababayan ko dito sa Dubai, sa mga lahat ng Cebuano, lahat ng Ilocano, Pampanga o kahit sang sulok man kayo sa Pilipinas. Tayong mga OFW, bumisita kayo sa garage namin sa Alcos 4, Industrial 4, Pinas Auto Repair Services. Hanapin nyo lang yan sa Google or sa Facebook, Instagram, meron kami. Guys, panigurado yan, quality trabaho, serbisyong totoo at presyong abot kaya. Masahan nyo sa amin. Meron tayong mechanical, meron tayong electrical, AC work, meron denting, painting. Yan, kaya natin yan. Tara na. Yes! Before we wrap up, I'd like to give a huge thank you to our venue for today, Best Western Premier M4 Hotel. They have been so generous in hosting us for today's event. If you're looking for a place here to stay or holding our next event here in Dubai, I highly recommend this hotel. They offer good amenities, comfortable room, and warm, welcoming environment, good for both business and leisure. So if you're an OFW looking for a good staycation or a visitor here in Dubai, please check out the Best Western Premier M4 Hotel. Thank you again, Best Western Premier M4 Hotel, for being our partner in sharing inspiring stories with our kabayans. We truly appreciate your support. Wow, what an inspiring story. Hearing how Jufel turned into his passion to a thriving auto repair service here in Dubai shows what hard work, determination, and a little bit of risk taking can achieve.
Thank you so much for tuning in today. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Please share this video with your friends and your family. And if you have questions or thoughts, please leave them in the comment section down below. Let's keep this conversation going. Stay tuned for more inspiring stories from our OFWs who have turned their dreams into successful venues. This is Marga reminding you that your journey doesn't have to end here. Great things are about to happen as long as you're willing to take the first step. See you in the next episode, Kabayan. Remember, what you think, you become.